Sa mga balitang pambansa, bukas daw ang Transportation Department sa mas mabagal na implementasyon ng PUV Modernization Program. Ayon po sa DOTR, magpapatuloy pa rin ang programa sa kabila ng pagtutol ng ilang grupo. Pero plano raw ng ahensya na utay-utayin ito para matulungan ng mga nakapag-apply na makonsolidate agad at mapag-aralan pa ng hustong ilang problema kaya marami pang hindi nakakasali sa programa. Ang git ng DOTR, lehitimo naman daw ang reklamo ng ilang transport groups pero kailangan muna ng sapat na panahon para ma-validate ang mga datos sa programa at makagawa ng epektibong solusyon sa mga problema ukol rito. Nanindigan naman po ang isang international law expert na walang nilabag sa soberanya ng Pilipinas sa pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang paglilinaw po ni Attorney Ivcar Cruz Ferrer, sakop lamang ng iniimbestigahan ng ICC. Sa kaso ni Duterte, ang mga nangyaring patayan mula po 2011 hanggang taong 2019 kung kailan bahagi pa ng Rome Statute ang Pilipinas. Kahit din kumalas na ang Pilipinas sa ICC, pwede pa rin daw isuko ng gobyerno ang sinumang lalabag sa international humanitarian law sa International Court. Dahil nakapaloob din ito sa hiwalay na batas na RA 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ang giit pa ni Attorney Ferrer, magkaiba ang proseso ng ICC kumpara sa Pilipinas pero hindi raw ito nangangahulugan na walang nangyaring due process. Sa Setyembre pa nga po nakatakdang idaos ang confirmation of charges kay Pangulong o dating Pangulong Duterte. Pero ngayon pa lang naniniwala si Attorney Ferrer na malabo nang makalaya pansamantala si Duterte dahil alam daw ng ICC na maimpluwensya pa rin ang dating Pangulo. Huwag po sana tayo magpadala sa emosyon. Hindi po dahil ang dating presidente ay nadala po sa Hague para harapin yung kaso na inihain laban sa kanya, ibig pong sabihin nito ay guilty na po siya doon sa kasong inihain laban sa kanya. Ang International Korte po, labas po siya sa politika ng Pilipinas. Didinggin lang po niya yung kaso ayon sa ebidensya at mga dokumentong isusumite sa kanya. Kaya nga po ito po ay tingnan natin bilang isang magandang pagkakataon upang maliwanagan ang lahat. Yan nga po ang tinig ni Attorney Ivcar Cruz Ferrer, isang eksperto sa international law. Sa ibang balita, patuloy naman pong humahabang listahan ng mga kaduda-dudang pangalan na tumanggap daw ng confidential funds ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Kabilang po dyan ang tinatawag na Asim Gang. Kung dati kasi naging matunog ng mga pangalan na puro dodong at katunog ng chichirya. Ngayon naman nabisto rin na may nakalista ring amoy maasim na mga pangalan na nakatanggap daw ng confidential funds ni VP Sara. Kabilang po dyan sina Amoy Liu, Fernan Amoy, at Jog de Asim. Ayon kay House Deputy Majority Leader, kabilang sa mahigit 400 pangalan mula sa 600 recipients ng confidential funds ng Department of Education na walang record sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mapapalakas daw lalo nito ang mga ebidensya para sa impeachment laban kay VP Sara.